Good morning po sa bawat isa sa inyo. At sa umagang ito ay nais ko pong maging pagpapala sa inyo. At ito'y napakalagang reminder lang sa atin tungkol sa subject ng Bible about healing. Dahil maraming mga misunderstandings dito. Ang daming mga walang spiritual foundation or foundation ng faith nila about healing. Kaya dahil sa maling konsepto na ito na nasa kanilang kaisipan, ay minsan na pagbibintangan ng Diyos na siya ang nagbigay ng sakit sa kanila o ang Diyos ang siyang naging dahilan kung bakit nagkasakit sila. At ito po ay napaka-unfair kasi karamihan sa mga nagkakasakit alam naman nila kung bakit sila nauwi sa sakit. Alam naman nila kung kasi pag talagang hindi maayos yung relationship mo sa Lord, ay malapit tayo sa kung sino yung nagbibigay ng sakit. Kaya hindi tayo pwedeng magpalusot doon sa mga nagiging dahilan kung bakit nagkakasakit tayo. Pero pag titingnan natin yung Bible, maliliwanagan tayo na ang Diyos pala ay manggagamot. Ang Diyos pala ayaw niya na tayo ay nagkakasakit. Maliliwanagan tayo na may mga kadahilanan pala kung bakit tayo nagkakasakit. At sa mga iba, no, hindi ko nasabing namang lahat, sa mga iba, ay pagka talagang susuriin mo, mas marami nga yung mga nagkakasakit na ang dahilan ay sa sariling kapabayaan. Gaya na lamang itong tayo nasa pandemic pa. Ang dami nating mga nababalitaan ng mga nagkakasakit at ang mga iba ay namatay na. At ang dahilan ay hindi dahil sa Diyos, kundi dahil lang sa kapabayaan sa sarili at sa pagiging pasaway minsan. Kaya yun, hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ang nagbigay ng sakit sa kanila kung sila ay nagkasakit sa sarili nilang kapabayaan. At kung sakaling sila man ay natuluyan, hindi natin pwedeng sabihin na kinuha na sila ng Diyos. Napaaga ang pagkuha ng Diyos sa kanila. Hindi natin pwedeng sabihin yan. Kasi unfair yan. Ang ating Panginoon ay sobrang hirap at pasakit ang kanyang pinagdaanan sa cross. Dinala niya yung ating kahirapan na hindi natin kaya at hindi lamang ito sa kapatawaran ng ating kasalanan, hindi lamang ito sa ikagagaling ng ating mga sakit, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay magkaroon ng kalayaan. Sabi nga doon sa Romans chapter 1, verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Sa mga references na ginagamit ng mga nagtuturo sa Bible, isa na doon ay ang Scofield Bible. Bagamat hindi naman lahat ng sinasabi ng mga commentators na ito ay totoo, pero madalas sa kanilang mga sulat at sa kanilang mga comments sa mga scripture verses sa Bible, madalas ay tama naman. At sa Scofield Bible, ang kanyang comment doon sa "I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Yung salvation doon, pwede siyang gamitin yung it should be, or that it should be, kundi it could be deliverance. No? "I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto the deliverance of the people." At kung sinabing deliverance of the people, syempre, kasama dyan ang salvation, kasamang forgiveness of our sins, kasamang eternal life. Pero hindi mo pwedeng tanggalin yung healing and prosperity. Kasama yon sa deliverance na nais ng Diyos na makamit natin. Kasama yung sinasabing, "And you shall know the truth, and the truth will set you free." Ngayon, with that in mind, masasabi natin na anuman yung area ng ating buhay na hindi tayo
nakakaranas ng tagumpay, ano man yung area ng buhay natin yun, na hindi tayo nakakaranas ng tagumpay, then sa area na yon, tayo ay nasa bondage. Sa area na yon, wala tayong freedom. At ang paraan para tayo magkaroon ng freedom sa mga areas na yon sa ating buhay is that you shall know the truth. Pero yung knowing the truth ay hindi siya katulad ng panonood ng Netflix lang. Hindi yun darating sa atin kapag tayo ay busy sa Facebook. Hindi yun darating sa atin sa pamamagitan lang ng paghihintay. Kasi prior to that conclusion na sinabi ni Jesus Christ that you shall know the truth and the truth will set you free. Prior to that, sinabi niya, if you continue in my word. So, ibig sabihin, yung mga nagkukontinue lang sa word, ang siyang makakaalam ng katotohanan. If they continue in my word, then they shall know the truth. And the truth na nalaman nila will set them free. So, ibig sabihin, yung mga nasa bondage, yung mga walang freedom sa anumang area ng ating buhay, yun yung mga walang truth sa kanila. Bakit walang truth? Kasi walang freedom. Ang evidence that you have the truth is freedom. Kahit sabihin mong alam mo ang Bible, marunong ka sa Bible, kahit sabihin mo from Genesis to Revelation, kabisado mo ang Bible, kapag walang freedom sa buhay mo, walang freedom from sickness and disease, walang freedom from financial poverty, financial lack, pag walang freedom sa anumang area ng buhay mo, walang freedom, that is an evidence, that is a proof that you have or you don't have the truth. Because if you have the truth, it will set you free. Kaya yan ang pagkakasabi ni yan ay tumpak sa sinabi ni James sa kanyang sulat sa Book of James na ang word of God, kapag ito isinagawa mo, it will give you liberty. So pag walang liberty, walang freedom, then you don't have the truth. Ano ang rason ba't wala sa atin yung truth? Simple lang, syempre, sinabi ng ating Panginoon, if you continue. So, ibig sabihin, kung tayo nakaranas ng freedom dati, at ngayon wala ng freedom, then hinayaan natin na yung truth na yon, hinayaan nating ma-stagnant siya. Hindi na tayo nagpatuloy sa truth na yon. So, tandaan po ninyo, hindi po ninyo pwedeng tawagin ng Diyos sa anumang oras para kayo'y palayain kasi ibinigay na niya ang kanyang salita upang ito'y ating saliksikin, i-meditate, hanapin na parang treasure, at kapag nahanap natin ang katotohanan o kapag ito'y ni-reveal ng Holy Spirit sa atin, and then we will act upon that revelation knowledge, then freedom will come. Freedom will not come sa buhay ng bawat sa atin kapag napakinggan mo ng minsan ang salita ng Diyos at sinabi mong, I am blessed. Nakaka-bless naman si brother sa kanyang pagtuturo. Nakaka-bless naman si pastor sa kanyang tinuro. Na-blessed talaga ako. Freedom will not come just by saying, I am blessed. Freedom will not come just by appreciating the preacher. Freedom will come if you will decide, no turning back. If you will decide to continue in that word, meditating in it day and night, acting upon it day and night, then freedom will come. Kahit ang dami mong collections ng preaching ni Joel Austin, kahit ang dami mong collection ng preaching ni Kenneth Hagin, ni Kenneth Copeland, that's not a guarantee that you will be free from sickness or from poverty or from any kind of bondage in your life. That's not the guarantee. Hearing me teaching the word today is not a guarantee that you will be healed if you are sick. Freedom or healing is guaranteed
kapag ikaw ay nag-decide to act upon the Word of God, to meditate in it day and night, applying the Word of God day and night until you experience freedom. Ang problema sa atin ay nagnanais tayong lumaya sa anumang problema na sa buhay natin. Nangangarap tayo, nagde-desire tayo, pero pilit natin kinukuha yon against the instruction of the Bible. Hindi nagbago yung instruction ng Bible. Ganun pa rin. If you will meditate the Word of God day and night, ang magiging result niyan, you will make your way prosperous and you will become very successful. Yan ang instruction ng Bible. Walang nagbago sa instruction ng Bible. Ang dami nagbago sa mga posts ng mga vloggers sa Facebook and YouTube at sa anumang mga social media pa yan. Sa anumang platform yan. Nagbabago ang kanilang mga sinasabi. Binabawi ang mga sinasabi. Maging ating presidente, binabawi ang kanyang mga ibang sinasabi. But ang Diyos, hindi. Kahit kailan, ni minsan. Once na sinabi niya ang kanyang salita, wala siyang kabalak-balak bawian. Kaya ang Diyos maingat siya nagsasalita. Bago pa lumabas sa kanyang bibig, sigurado niyang walang anumang pwedeng makahadlang na ito ay maganap sa kanyang buhay at sa kung saan man niya ito sinabi. It will accomplish. Yan ang sinabi niya doon sa Isaiah. Kung ano man ang kanyang sinabi at kung saan niya ito ipinadala, magtatagumpay ito. Magiging totoo ito. Magkakatotoo ito. Ang problema, tayo ang pabago-bago. Yan ang problema. Kaya, minsan, malapit na sana nating makamit yung healing, malapit na sana nating makamit yung success and prosperity sa ating buhay, malapit na natin makamit yung freedom, then that's the time na tayo ay sumusuko. That's the time na hindi na tayo nagkukontinue sa mga promises ng Lord na ipinangako niya sa atin. So, hindi fault ng Diyos yun. Fault natin yun. Okay? Ang Diyos, malalaman mo ang kanyang gawain, malalaman mo ang kanyang gustong gawin, malalaman mo ang kanyang ginawa kapag tayo titingin kay Jesus Christ. Itong sabi ng Panginoon, no? Sa John chapter 14 verse 9. Sabi niya, "Have I been so long time with you, and yet thou hast not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father?" So, ang Diyos kausap, ang Panginoon kausap niya kanyang mga disciples, pero nakafocus siya kay Philip. Pero yung message para sa lahat. Kaya di ba, meron niya sa inyo minsan, kausap niya isang tao, pero sinasabi niyo pangkalahatan. So, parang ganun yung nangyayari dito. Kausap niya si Philip ang kanyang sinasagot sa kanyang katanungan, pero yung message ay pangkalahatan. Then sabi sa verse 10, "Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works." So, ito yung ini-emphasize na Jesus Christ dito. Yung ginagawa daw niya, yun ang gawain ng Ama. Yung kanyang ginagawa at gagawin, it is the work of the Father. Ngayon, ano ba yung mga ginawa ng ating Panginoon? Titingnan natin sa Acts chapter 10, isa sa mga ginawa ng Panginoon. Sa Acts chapter 10, verse 38. Sabi niya, "How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil." See, sabi natin kanina, at si Jesus Christ mismo nag-reveal, sinabi niya sa kanyang mga disciples, nung kausap niya si Philip, sabi niya, "Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father that dwelleth in me, He doeth the works." At sinabi dito sa Acts 10:38, "How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all." Doing good and healing all. Yan ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya,
The Father that dwells in me, He does the works. Kaya kung si Jesus Christ, gumawa siya ng mga mabubuting gawain at pinagaling ang lahat, that is the work of the Father. Because that is the will of our Father. To do good sa ating buhay and to heal us all from our sickness and disease. That's the will of the Father. Hindi niya sinabing ditong healing, sabi niya, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and making all sick. Hindi niya sinabing gano'n. Pero the way na tayo magsalita, gano'n ang ating interpretation at gano'n ang ating sinasabi. That Jesus is making some of us sick. Hindi dapat in-emphasize niya dito. Sabi niya, who went about doing good and healing just some. Healing just some of the sick people. Di sana in-emphasize niya doon na ang kanyang gustong pagalingin lang yung mga iba lang, yung mga mababait lang ng konti. Yung mga masasama hindi pagagalingin. O yung mga mababait pagalingin. O yung mga mababait huwag pagalingin para makauwi na sila ng langit. Ang bait nila dapat pauwiin na sila sa langit. Di dapat in-emphasize niya yan. Minsan may mga nabuong mga teorya sa ating buhay, may mga nabuong konsepto dahil sa ating mga napapanood, dahil sa ating mga napapakinggan, o sa ating nararanasan mismo. Tandaan po ninyo, yung mga naririnig mo, na mga na-experience ng mga ibang tao, at maging yung experience mo mismo, yung sarili mong naranasan. No? Walang kapangyarihan yan para baguhin yung sinabi ng salita ng Diyos. Salita pa rin ng Diyos ang siyang mananaig. God's word is greater than your personal experience. At kung sa lugar ninyo, nakikita mo na parang ang iba ay hindi pinapagaling ng Diyos, hindi nagbago ang kanyang salita, that He went about doing good and healing all. And kahit ngayon, God wants to heal us all, including you. Because that's the work of the Father. Ano man ang ginawa ni Jesus Christ, it is the work of the Father. It is the work of our God. Dito sa Mark chapter 16. Mark chapter 16. Sabi niya sa verse 15. And He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. And then verse 18, sa last part, sabi niya, they shall lay hands on the sick and they shall recover. So healing is part of the preaching of the gospel. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung healing and the gospel. Gospel and healing. Magkasama yon. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. So sa lahat ng nagpipreach, they should preach healing God's will. Dahil ang utos ng Panginoon, preaching the gospel, kasama ang laying on of hands and healing the sick. Hindi mo pwedeng sabihin you're a preacher, but you're not preaching the healing power of God or the healing that God has already accomplished. Magkasama ang preaching sa healing. Okay? So, sabi niya, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Ngayon, kung ang God's will pala, ang ibang mag-remain sick, hindi dapat sinabi niya dito. Kung sabi niya, you shall lay hands on the sick people, but do not include those whom I want them to remain sick. Hindi dapat sinabi niya ganun. Kung mayroon pala mga tao na gusto ng Panginoon na manatiling may sakit, di dapat sinabi niya, you shall lay hands on the sick, but do not include those people whom I don't want them to be healed. Di dapat in-specific niya. Pero hindi. Very specific na ang sinabi niya. Sabi, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Kung sinabi niyang sick, di sick. Kung sinabi niyang patong ninyo yung mga kamay sa mga may sakit, di yung mga may sakit ang tinutukoy. Ibig sabihin, hindi kalooban ng Diyos na manatiling may sakit ang isang tao.
Ayaw niyang manatili tayo sa sakit. Ayaw niyang tayo'y nagkakasakit. Kaya kung tayo man ay nagkasakit, huwag natin pagbintangan ng Diyos. Siguro ako'y tinuturuan ng Diyos kaya ako'y binigyan niya ng sakit. Di ba kayo may mga anak? Tinuturuan niyo sila, di ba? Sinasanay niyo sila. At isa sa mga pinaka-the best na ginagawa natin para sila ay maturuan masanay, ini-enroll natin sila sa school. Ngayon, kung halimbawa sa school, hindi maganda ang performance nila, sinasabi niyo ba doon sa teacher, Ma'am, kung yung anak ko ay medyo mahina ang performance niya, suntukin po lang ninyo siya, okay lang. Kung hindi po maganda ang performance niya, para lang siya maturuan, ma'am. Para lang siya maturuan, baliin niyo ang kanyang buto. Kalooban ko yon na mabali ang kanyang buto para maturuan siya. Ganun po ba ang pagtuturo? Ganun po ba ang pagtitrain sa anak? Kasi ganun tayo mag-isip pag sinasabi natin, binibigyan tayo ng Diyos ng sakit para tayo matuto. Tinuturuan tayo ng Diyos pag tayo nagkakasakit. Hindi. Bakit tayo nagkasakit? Anong sinabi ng doktor? Bakit tayo nagkasakit? Ano yung mga pinagbabawal niya pag tayo pag na-diagnose na tayo, pag na-check up na tayo ng doktor, na-diagnose na tayo, sabihin niya kung ano yung sakit natin, ano yung mga pinagbabawal niya? Wala bang kinalaman yung pinagbabawal niya kung bakit tayo nagkasakit? Kung sinabi niya, ay naku, madam, iwas-iwasan po ninyo ang paggamit ng magic sarap. Kawawa na po ang atay ninyo, kawawa na po ang kidney ninyo sa mga hinahalo niyo sa mga niluluto po ninyo. Naku po, iwas-iwasan po niyo yung soft drinks. Pag sinabi niya yung mga dapat iwasan, sinong may kasalanan nun? Alam nyo, di ba? Alam nyo. Ano yung mga kinain mo? Ano yung mga ininom mo? Ano yung mga nalanghap mo? Saan yung mga lugar na pinagbabawal na gustong-gusto mong puntahan? Ilang oras ka natutulog sa isang gabi? Ilang beses ka kumain ng prutas at gulay? Ilang beses ka nag-exercise? Yung mga bagay na ito na dahilan kung bakit tayo nagkakasakit, kasalanan ba ng Diyos yon? Pero ganun tayo mag-isip. Ganun tayo kung nagsasalita tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng sakit kasi tinuturuan niya tayo. Anong itinuturo niya sa atin? Tinuturo ba niya sa atin na dapat umiwas tayong kumain ng mga hindi masasustansyang pagkain? Yun ba ang kanyang gustong ituro sa atin? Kaya mo namang ituro yan sa sarili mo. Kaya mo namang ituro sa sarili mo na huwag kang pasaway, di ba? Para hindi magkasakit. Yan, hindi ko naman sinasabing walang kinalaman ng Satanas. Dahil sa kabila ng iyong pag-iingat sa sarili, sa kabila ng pagdidisiplina mo sa diet mo, sa pag-workout mo, pag-exercise mo, sa kabila ng lahat ng mga ito, tapos nagkakasakit ka pa rin, syempre, ikukonsider mo yun na it is an attack of the devil. But, ano man ang reason, ano man ang dahilan ng sakit kung bakit dumating ito sa katawan mo, it is the will of God for you to be healed. Healing all that were oppressed of the devil. Lay hands on the sick and they shall recover. Ano man ang dahilan kung bakit may sakit sa katawan mo ngayon, it is the will of God for you to be healed. And God wants you to be healed. So, dapat magbago yung mindset natin pagdating sa bagay na ito. Yan, kasi maaaring sabihin natin na maaaring sabihin natin, pag ako'y nagkakasakit, biblical ito kasi, I am suffering with Christ. Yung sufferings daw ni Jesus Christ, nararamdaman din niya, nararanasan din niya. Biblical yon. Biblical ang Christian suffering na tinatawag. That if you are a believer, you will suffer for Christ's sake and for His word's sake. If you're a follower of Christ, you will be persecuted. If you will believe and teach the Word of God and preach the Word of God and spread the gospel, you will be persecuted. Pero ang persecution
na tinutukoy niya, hindi yung pagbibigay ng sakit sa'yo. Magsasuffer tayo, makakaranas tayo ng kapighatian, makakaranas tayo ng kahirapan. Bakit? Kasi nasa katotohanan tayo. Nakilala natin ang Panginoon, tapos ipapakilala natin siya sa iba, tapos pagtatawanan tayo. I-reject nila tayo. Sa mga ibang lugar na discriminate tayo because of our faith in Christ and because of our commitment to follow Him. Nape-persecute tayo. Minsan maging loved ones natin mismo. Yun ang persecution. Yun ang sufferings na mararanasan natin bilang mga tagasunod ni Kristo, hindi po sa pamamagitan ng sakit at kahirapan. Hindi yan ang sufferings for Christ. Sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we suffer, we shall also reign with Him. Oo, magsasuffer tayo by following Christ. Pero hindi nagtapos sa sufferings. Nagtapos siya sa victory. Kaya sabi niya, if we suffer, we shall also reign with Him. Sa bawat sufferings na ating mararanasan, sa kabilang panig niyan is success and victory. Because if we continue and if we persist following Christ and applying His Word and obeying His Word, gagawin yung mga dapat gawin na sa believer, and then on the other side is victory. The problema sa atin, the moment we suffer, ang isip natin is quit. Ang isip natin kaagad is stop. Alam mo na yung ngayon, ongoing ang Olympic sa Tokyo. Nag-start ang pinaka-Olympics since 1896. At na-motivate yung mga Olympic panel na mag-start ng ganong event dahil sa noon pa man ginagawa na yan sa ancient times, Bible times, especially sa Greece. Kaya nung ako yung nagpunta sa Greece, ay lahat ng mga ancient na city, yung mga remains na lang, yung mga nakita namin doon sa lahat ng city na napuntahan namin doon, hindi nawawala yung tinatawag na palestra. Yung palestra parang gymnasium sa ating panahon ngayon. Dahil noon pa man, sports-minded na sila. Kaya si Apostle Paul, pag siya'y nagsalita, pag siya'y nagturo, kasama ang sports. Noon, meron ng running, meron ng marathon, ganyan. Kaya sa mga sulat ni Apostle Paul ay na-emphasize niya ang running. Pero ang main event lagi dati, sa Greece, doon nga ginanap yung pinakaunang Olympic. Yung main event nila dati, sa ancient times, is the wrestling match. So, wrestling match. Yung sports na wrestling, kung tawagin ngayon. Pero iba ang wrestling nilang noon, na modify na habang tumatagal. Katulad din ng basketball, na modify na yung mga rules and regulations. Pero nung una, iba yung kanilang mga rules. Ganon din sa wrestling. At sa wrestling noon, ang mga nananalo ay yung mga talagang magagaling at matatatag na tumindig, na tumayo. Kasi ang style nila noon, persahan, pag naibagsak mo yung kalaban mo at dumapo yung kanyang shoulder o likod sa lupa, then that is point mo yan. At kapag 3 times mo siyang napabagsak, dumapo yung shoulder, dumapo yung likod sa lupa, 3 times na gano'n, then panalo ka. At kailangan pag naibagsak mo siya, nakatayo ka pa rin. Hindi pwedeng naipabagsak mo siya pero hindi ka nakatayo. So, ibig sabihin yung sports na yon, ang labanan ay sa kung gaano kakagaling tumayo. At kung ikaw ay magaling tumayo, then you have the assurance to win. Ganun ang ating dapat gawin when persecution comes. Stand on your ground. Stand in faith. Stand in the Word of God. Na kahit gaano kahirap, gaano kasakit ang iyong nararanasan sa kasalukuyan, on the other side, victory is there. But you cannot reach the other side if you don't know how to stand in your faith and stand in the Word of God.
Kaya kailangan nyo ngayon is learn to stand firm in your faith, in God's Word, not in yourself. You cannot be strong in yourself. You can only be strong in the Lord. Kaya sabi sa Ephesians chapter 6, be strong in the Lord and in the power of His might. Hindi yan sinabi, be strong in yourself. Just decide to be strong. Hindi. You can only be strong in the Lord and in the power of His might. In His Word, that is His power. If you spend time with God and in His Word, then you will become strong so that you can reach the other side na kung saan nandoon ang success and victory. In receiving your healing, ganyan din. You need to stand firm in God's Word. So sinabi niyang, I am the God that healeth thee. You must stand firm in that truth. And that truth will set you free. At kapag na-set free ka in that truth, then ibig sabihin, you will experience healing from sickness. Ang problema sa atin, we are waiting for someone to pray for us. Yan ang ginagawa natin. Gagaling ako kapag pinag-pray ako ni sister, ni brother, pag pinatong niya ang aking kamay, inanoint niya ako ng oil, katulad ng sabi ng James, then gagaling ako. Bakit mo hintayin yung magpipray over sa'yo when you can pray right at this moment and claim what is yours? Because healing belongs to you. It is a free gift from God to you, for you. Just claim it. It is yours. You're not begging for healing. It belongs to you. It is your property bilang mananampalataya ng Panginoon. So huwag ka makaawa sa Diyos. Lord, parang awa nyo na po. Pagalingin po ninyo ako. Healing is yours. Take it, receive it, believe that it is yours, and give thanks to the Father. At kung nandyan pa rin yung sakit, you ignore it because you believe it, that you have already received it, that you are healed by the stripes of Jesus. And it is His will for you to be healed. Sa mga walang sakit, you can claim the protection of God. You can claim that every single cell of your body is well. Because it is your inheritance as a child of God. Healing belongs to you. Healing is yours. So take it because it is yours. Healing is not something you are trying to get from the outside. Healing is already yours. Mayroon lang nagnanakaw. Pag may magnanakaw ng cellphone mo, alam mo naman na wala naman siyang armas, hindi naman siya masyadong threat sa buhay mo. Pag ninanakaw niya yung cellphone mo, o nakita mo na plano niyang nakawin, gagawa ka ng paraan, di ba? Kasi importante sa yung cellphone mo, hindi para doon sa mga ka-chat mo, ka-callmate mo, ka-video call mo, kundi mga files mo na nandoon. So pag may mag-a-attempt na nanakawin ito, you will do something. You will do something. Hindi mo sasabihin na pag nanakawin yung cellphone mo, hindi mo sasabihin na, I hope one day magkakaroon ako ng cellphone. Pag ninakaw yung cellphone mo, hindi mo sasabihin na, o pag nanakaw yung cellphone, hindi mo sasabihin na, yung nasa isip mo, hindi siya, you're trying to get a cellphone from somewhere else. Hindi. May cellphone ka na, pero may nagnanakaw. So, anong gagawin mo? It's either you protect it or you will fight for it. Healing is already yours. Pero may nagnanakaw ito kapag ikaw ay nagkakasakit. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng sintomas, may nagnanakaw ng healing mo. At pag may nagnanakaw ng healing mo, hindi mo sasabihin na, I hope someday I will be healed. You're not trying to get healing from the outside. Because it is yours already, it's already yours, but someone is trying to steal it. So you need to protect what is yours, or you need to fight for what is yours. So kapag ikaw ay may sakit, o kapag ikaw ay nagkakasakit,
Huwag kang magmakaawa sa Diyos kasi noon pa man binigay na niya sa iyo ang healing. Ang nasa isip mo kagad pag nakakaramdam ka ng sakit sa katawan, hindi pwede ito. Pinagaling na ako ng Panginoon noon pa man. Sa akin ang kagalingan. So may nagnanakaw. Then iko-correct mo lahat ng mga dapat i-correct. Spiritually, physically, mentally, emotionally, lahat. I-check mo lahat. Kung saan yung pwedeng pinagdaanan ng nagnanakaw ng iyong kagalingan. Hindi pwedeng walang pagdadaanan yung mga gustong pumasok sa bahay ninyo na gustong magnakaw. I-check nyo lahat kung saan siya nakakapasok. Pag paulit-ulit may nananakaw sa bahay ninyo, gagawa ka ng paraan para ma-check mo kung paano niya nagagawa ito. So either maglalagay ka ng CCTV or inspection mo yung bahay mo mismo saan siya possible na nakakadaan. Sino yung possible na nakakapasok sa bahay mo? Sino yung possible na maging suspect mo? Sino yung mga suspect mo sa mga nawawalang bagay sa bahay niyo? Diba? Iimbestigahan mo yung sarili mong bahay. Iimbestigahan mo mga kasama mo sa bahay. Pwede mong gawin yan na hindi ka gagastos sa police or sa mga NBI. So, ganun din sa atin. Pag may sakit na pumapasok, din mag-imbestiga ka. Saan ang possible na pinagdaanan ng mga gustong magnakaw ng aking kagalingan? Spiritual ba? Mentally ba? Baka iba yung aking mindset na? Baka hindi ko na nare-renew yung aking isip sa Word of God? Emotionally, baka naman stress ka masyado sa love life mo. Baka naman masyadong na-stress ka ng mga karelasyon mo. Physically, baka overwork ka naman. Baka hindi ka naman nakakatulog ng tama. Hindi sapat ang tulog mo. Baka naman kinukulang ka ng tubig. Kasi nasanay kang uminom ng mga may kulay. Baka hindi ka naman na nakaka-exercise. Galaw-galaw din minsan. Iimbestigahan mo sa sarili mong buhay, bakit nakakapasok ang sakit? Baka kailangan mo lang magdinis sa iyong kapaligiran. Kasi marami nang pinagbabahayan ng mga bakterya. Yan. But bottom line pa rin, we need to stand firm in the Word of God. We need to stand firm sa Panginoon. We will do our best to stay close to God. Isa yan sa mga i-check mo dapat. Close pa ba ako kay Lord? Kasi pwede kang maging close kay Lord dati, pero ngayon hindi na. Kagaya sa tao rin yan. Di ba, before the pandemic, kanino ka close? Sino lagi ka fellowship mo? And then, pandemic biglang dumating. So, hindi ka na nasanay na makasama yung mga dati mong nakakasama. So, nanlamig ka sa kanila. Hindi ka na close sa mga dating ka-close mo. So, Panginoon, pwedeng maging ganon. Pwedeng maging close ka sa Lord dati, pero ngayon ay hindi na. Pwede kang maging close sa Kanya ngayon, sa susunod na araw ay hindi na. Susunod na linggo, buwan ay hindi na. At tandaan po ninyo, kung nasaan ang Lord, ang healing power ay malakas. Kapag malayo ka sa Lord, parang kung nasaan yung umbrella, pag ikaw ay may payong, kung sino yung nakikisilong sa'yo, then mapoprotektahan sila sa init or sa ulan. Mag-decide kang lumayo sa mga nakapayong, then wala ka na doon sa protection ng payong na yon. Kaya sabi ni David sa kanyang mga sulat sa Psalms, "You are my hiding place." So, maaaring sabihin natin, bakit si Job sa Bible, binigyan naman siya ng sakit ng Lord, di ba? Hindi, kung talagang binasa natin yun, kung talagang binasa natin yung Book of Job, hindi mo sasabihin na binigyan siya ng Diyos ng sakit. Yung mga nagsasabing, sinubok ng Diyos si Job, ito yung mga hindi nagbasa ng Bible. Baka narinig lang nila na kinuwento ng ibang tao. Pero kung talagang babasahin mo ang Book of Job, at maingat mong babasahin tulad ng kung paano kayo magbasa na nagre-research, o kung paano kayo magbasa ng fake news. Kasi iba sa atin, mahilig magbasa ng fake news. At kapag binasa yung fake news, talagang minsan word by word at nami-memorize niya. Kung ganun tayo magbasa sa Book of Job, hindi ka magkukonclude na si Job ay binigyan ng sakit ng ating Diyos. Hindi siya binigyan.
Si Satanas ang nagbigay ng lahat ng mga problema niya kasama ang sakit. Pero, hindi niya ito ginawa ng walang pamamaalam, ng hindi nagpapaalam. Nagpaalam siya sa Diyos. At ang sagot, sabi ng Satanas sa kanya, hayaan mong galawin ko si Job. Bigyan siya ng sakit at alisin lahat ng mga ini-enjoy niyang blessings. Kasi kaya lang si Job committed siya sa iyo. Ikaw pa rin ang sinasamba niya kasi may mga binibigay ka sa kanya eh. O alisin mo ang mga 'yon. Alisin mo 'yon. Tingnan natin kung magwo-worship pa siya sa iyo. And sabi ng Diyos sa kanya, He is in your hand. No, kung i-explore mo yung sinabi ng Diyos, He is in your hand. Parang ganito. Alam mo, kung tayo yung magsasalita, yung term natin, alam mo, Satanas, yan ay patunay na talagang may pagkabobo ka talaga. Bakit ka nagpapaalam sa akin na sirain si Job samantalang nasa kamay mo na siya? Bakit sinabi ng Diyos na parang gano'n, nasa kamay mo na siya? Alam mo bakit? Kasi si Job, siya ay sobrang natatakot. Natatakot nga sa isang bagay na wala pang katotohanan. Kaya siya nagbibigay ng kanyang ikapo. Kaya siya nagbibigay ng offering sa Diyos. Kasi ang nasa isip niya, hindi para pasalamatan ng Diyos, hindi para kilalanin ng Diyos doon sa mga biyaya na yun na kanyang nararanasan, kundi dahil sa natatakot siya na baka mawala sa kanya ang lahat. Kaya siya nagbibigay. Natatakot siyang mawala sa kanya ang lahat. Hindi niya kakayanin kapag nawala ang kanyang asawa. Hindi niya kakayanin kapag nawala ang kanyang mga anak. Hindi niya kakayanin kapag nawala ang kanyang mga ari-arian. Natatakot siya sa ganong pangyayari. Kaya siya nagbibigay ngayon para proteksyonan daw siya ng Diyos. Sa ganong sitwasyon, nasa kamay na siya ni Satanas. Kahit na hindi magpaalam si Satanas sa Diyos, pwede na niyang gawin ang kanyang gustong gawin dahil nasa kamay na nga siya, nasa kamay na nga niya si Job sa kanyang attitude. Ngayon, nakatutok tayo doon. Pag binabasa natin ng Job, kaya hindi na natin tinatapos, kaya hindi natin nakikita talaga kung ano ang trabaho ng Diyos. Alam niyo man na sa bandang huli, doon mo makikita ang trabaho ng Diyos talaga. Bakit? Dahil sa bandang huli, mas marami ang ibinalik ng Diyos. Ibig sabihin, nung siya ay nagkasakit, nasa captivity siya ng Satanas. Siya ay naging captive ng Satanas. Kasi sabi ng Diyos, and God returned His captivity. O yun ang trabaho ng Diyos. Hindi yung nasa una na binabasa nyo, na nasunog yung kanyang ganito, na namatay yung ganito, iniwan siya ng asawa niya. Doon kayo nakatutok at sinasabi yung yun ay gawa ng Diyos sa kanya. Hindi, gawa ng Satanas yun. Si Job mismo nagsabi, sabi niya, the thing that I greatly fear has come upon me. How forcible are right words. Na-realize niya, yan yung takot niya, lumalabas na sa bibig niya. Yung nararamdaman niyang takot, lumalabas sa bibig niya. Yung nararamdaman niyang takot na lumabas sa bibig niya, naganap sa buhay niya. At nung naganap yan sa buhay niya, hindi yan kasalanan ng Diyos. Ang Diyos ang kanyang trabaho, basta magbigay lang lagi ng blessings at magbigay ng pangaral. Pero ang tao, kung siya lumalayo na sa kalooban ng Diyos, talagang lumalapit siya sa kalooban ng Satanas. Pero sa bandang huli, doon natin makikita talaga, ano talaga ang gustong gawin ng Diyos sa isang tao. Binless siya ng Diyos ng masigit pa sa nawala sa kanya. Yun ang trabaho ng Diyos na hindi nakikita ng marami. Maaaring sabihin natin, bakit si Paul, meron siyang tinatawag na Paul's thorn in the flesh. Si Paul mismo, nagpipreach, may sakit siya. Yun sinabi niyang Paul's thorn in the flesh. Alam kung pag-aaralan niyang mabuti yun. No, i-connect ninyo yung itong verse nito. Numbers 33:55, Joshua 23:15, Judges 2:3. I-connectan nyo yan at malalaman ninyo kung anong ibig sabihin ni Paul.
Kasi doon sa mga verses na sinabi ko sa inyo, ang sabi ng Diyos sa mga Israelites, sabi niya, kung hindi ninyo palalayasin yung mga giants na ito na nasa promised land na binigay ko sa inyo, kung hindi niyo palalayasin yung mga giants na ito, sabi niya, panghabang buhay silang magiging tinik sa inyong tagiliran. Kung sinabi ng Diyos na magiging tinik sa inyong tagiliran, ang tinutukoy ba ng Diyos sakit? Hindi po. Hindi po sakit ang tinutukoy ng Diyos. Kaya kung sinabi ni Paul na a thorn in the flesh was given unto me, basahin nyo 2 Corinthians 12:7. Ano ang tinutukoy ni Apostle Paul? Sabi niya, yung thorn in the flesh na ito, na sinasabi, yung tinik sa kanyang mata, sa kanyang tagiliran, kung ano man yan. Ang tinutukoy niya is a messenger of Satan, hindi sakit. Messenger of Satan, na kahit saan pumunta si Paul para mangaral, ang messenger nito, ini-stir up niya ang galit sa mga tao at sila yung dahilan kung bakit pinapakulong si Apostol Pablo, binabato, pinipersecute, lahat ginagawa yung kasamaan kay Apostol Pablo, pinapahirapan siya dahil sa messenger of Satan na ito. Pero sa messenger of Satan na ito, na kahit saan siya pumunta, gumagawa ng trouble ang Satanas sa buhay niya, then doon niya nare-realize na kailangan niya talagang manatili sa grace of God. Kasi yung grace of God ang siyang dahilan kung bakit siya makakapagpatuloy sa kabila ng lahat ng ginagawa ng messenger of Satan na ito. Minsan kasi nakarinig tayo ng preaching, then nagko-conclude tayo na yun nga ang ibig sabihin ng Bible. Na hindi na natin chinek yung Bible. Hindi na natin chinek. Ano ang verse before that verse na ini-emphasize ng preacher? Ano ang verse after that? Ano ang verse before that chapter? And after that chapter? Suriin yung mabuti kung ano ang tinutukoy. Kasi madalas ako nakarinig ng mga trending na mga video sa Facebook na iba't ibang relihiyon na ini-emphasize lang yung isang chinap-chap na verse at chinap-chap na phrase from one verse. Ini-emphasize mabuti. Hindi tinitingnan kung ano yung before that verse and after that verse, before and after na chapter sa verse na emphasize. Pag hindi mo susuriin yun, hindi mo talaga makukuha ang katotohanan. Kaya nga sa ganong style ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pwede mong ituro ang suicide that it is the will of God. Kapag hindi mo susuriin yung before and after the verse na i-emphasize mo. Mamahilig mag-chop-chop ng verse, tapos i-emphasize na yon, then hindi na i-connect sa mga iba pang mga sinabi ng Panginoon o sinabi ng mga ibang apostles. Kasi yung mga writers, yung mga authors ng Bible, hindi nagkukontrahan ng sinasabi nila. Walang contradiction sa Bible kung maingat mong pag-aaralan. Ang Bible is in harmony with other authors kahit hindi sila magkakakilala. Kasi nga, iisa ang author ng Bible kung tutusin. It is the Holy Spirit. Kaya kung puro contradiction yung nakikita mo, then hindi talaga Holy Spirit yung nag-guide sa'yo. May ibang spirit. So, hindi sakit ang tinutukoy ni Apostle Paul sa tinasabing Paul thorns in the flesh, kundi it's a messenger of Satan. Yan. Ang Old Testament, sinabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11, sabi niya, now all these things happened unto them, Israelites ang tinutukoy, for examples or types, and they are written for our admonition. Ang tinutukoy nito, yung mga nakikita natin sa Old Testament ay example or type or shadow sa mga iba ng gagawin ng Diyos sa New Testament. So, tinan mo yan, no? Pag nagbasa ka sa Old Testament, it's either shadow sa mga nangyari sa sa New Testament, titinan mo yung mga hindi na applicable sa New Testament, titinan mo kung anong type ito, kung ano yung will ng Lord sa New Testament. Ano yung ginawa ng Diyos sa Old Testament bilang example ng gustong gawin ng Diyos sa New Testament.
Hindi mo pwede sabihin na, oh, may pinapatay ang Diyos sa mga Israels. Pinapatay niya lahat yung mga kalaban, walang itinira. Kahit isamang, kahit isamang ear, walang tinira. Hindi mo pwedeng gawin yun sa New Testament. Pero, yung sinabi ng Diyos sa Exodus 15:26, yung sabi niya, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Yung verse na yan, hindi lang kundi yan ay shadow, kundi yan ay example of what God wants to do sa ating kapanahunan ngayon. That I will not put sickness upon you, for I am the Lord who heals you. Yan ay example ng gustong gawin ng Diyos sa atin. Dito sa Deuteronomy chapter 7 verse 13, sabi niya, and He will love thee and bless thee and multiply thee. He will also bless the fruit of thy womb, yan ay mga anak mo, and the fruit of thy land, thy corn and thy wine and thine oil, yan ay business mo, yan ay trabaho mo. Sabi niya, I will bless them. Verse 14, sabi niya, thou shalt be blessed above all people. There shall not be male or female barren among you. Ibig sabihin, hindi ka magiging unfruitful. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng malulugi lagi. May kilala kayo ngayon, tuwing magninegosyo lugi. Hindi mo mararanasan yung ganon. Hindi siya nakakapag-produce. Unproductive siya. Ayaw ng Diyos yun. Ayaw niya sa Old Testament yan. Ayaw din niya sa New Testament. In line with other scriptures sa New Testament. And the Lord will take away from thee all sickness. I will put none of the evil diseases of Egypt which thou knowest upon thee. Yan ay kalooban ng Diyos. If you will diligently hearken unto my voice, sabi niya, yan ay word of God na tinutukoy kapag if you will diligently seek my word, and if you will obey my words, sabi niya, I will bless thee. Hindi ko ilalagay sa inyo mga sakit na ito. Walang sumpa ng sakit ang papasok sa pamilya mo. Walang sumpang darating sa mga negosyo mo, sa trabaho mo. If you will diligently seek my word and obey my word and apply my word in every area of your life. Yan ang tinutukoy niya. And then this is Psalms 103, sabi niya, verse 3. Who forgives all thine iniquities, who heals all thy diseases. Before that, sabi niya, do not forget. Forget not all the benefits. Yung mga benefits now, benefits ng pag-spend time mo sa Lord, benefits ng kauhawan mong siya'y hanapin at siya'y paglingkuran, benefits mo sa pagsasaliksik, benefits ng pagsasaliksik ng kanyang salita kahit sa mga time na hindi mo na nararamdaman ito'y gagawin. Hindi ka na nagpapatinig sa mga nararamdaman mo. Pag ginagawa mo ito, tapat ka nagsaserve sa Kanya sa kabila ng lahat ng pagsubok at problema. Sabi niya, huwag mong kalimutan yung mga benefits na ito. Benefits ng Kanyang ginawa doon sa cross. Who forgives all thine iniquities, who heals all thy diseases, who heals all thy diseases, who redeems thy life from destruction, who crowns thee with loving kindness and tender mercies, who satisfies thy mouth with good things so that thy youth is renewed like the eagles. Sabi niya, huwag mo daw kalilimutan ng mga benefits na ito na ginawa ng Panginoon. Ano yung mga benefits na ito? Kasama dyan, hindi lang yung kapatawaran ng kasalanan mo, hindi lang yung katubusan mo. Sabi niya, kasama dyan yung pagpapagaling niya sa mga sakit nyo. At sabi niya, napipreserve yung pagkabata ninyo. Pagkabata physically, hindi pagkabata sa isip. Kasi may mga ganun, tumatanda ang physical, bumabata ang isip. Baliktad, no? Dapat tumatanda ang isip. Ibig sabihin, nagmamature ang isip, bumabata physically. Yan ang dapat, yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Hindi lang dahil sa personal kong nararanasan, nagmamature ang isip, bumabata physically. Hindi lang sa nararanasan ko personally, kundi yan talagang kalooban ng Diyos. Kahit na hindi ko pa yan maranasan,
Kahit bumalik pa yung pagkabata ng isip ko, tumanda ako physically, kahit mangyari pa yon, hindi nagbago yung sinabi ng Diyos dito. Na huwag mong kalilimutan na siyang nagpagaling ng iyong mga sakit at nagpre-preserve ng iyong pagkabata. Nagpapanatili ng iyong pagkabata physically. Ginagawa daw ng Diyos yun. May iba sa inyo, gumagastos kayo para manatili lang bata. Pero mas lalo kayong nanghihina. Kasi meron siyang pamamaraan. Pwede kang hindi gumastos sa manatiling bata. Physically. And at the same time, nagmamature ng isip. Pag sinabi kong nagmamature ng isip, lumalawak ang kanyang pangunawa para hindi nila sabihin, hindi makaunawa. Hindi nakakaintindi. Yung mga nasasabihan ng hindi nakakaintindi, pag kayo nasasabihan kayo, hindi ka nakakaintindi. Pag sinabing hindi ka nakakaintindi, yan ay one of the signs na hindi nagmamature ng isip. Baliktad ang dapat nagmamature utak. Hindi bumabata. Ang bumabata dapat physical, hindi isip. Kaya dapat i-take nyo as one of the greatest challenge sa buhay nyo pag nasabihan kayong hindi ka nakakaintindi, sir. Brad, hindi ka nakakaintindi. Sa Pangasinan, ag ka makatalusawa pag nasasabihan kayo ng ganyan. Ay siya, no? Yung hindi nakakaintindi, no, hindi dapat yan. Hindi magandang patutuo yan. Yung nasasabihan ka ng hindi nakakaintindi. Hindi. Ang isang taong lumalago, spiritually and mentally, lumalawak ang kanyang pangunawa. Before pang mangyari, naunawaan na niya. Before pang mangyari, naintindihan na niya ang mga bakit-bakit at ano-ano at kung ano-ano. Ganyan ang mga nagmamature spiritually. At yan ang nais ng Diyos sa atin. Mag-mature tayo spiritually and mentally and emotionally. At bumabata tayo physically. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Yan ang nais ng Diyos sa iyo. Yan ang nais ang i-accomplish sa buhay mo. Kasama ka sa kalooban ng Diyos. Psalms 107 verse 17 hanggang 20 sabi niya, fools because of their transgression and because of their iniquities are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble, and He saves them out of their distresses. He sent His word and healed them and delivered them from their destructions. Yan ay kalooban ng Diyos. Sabi niyo, saves them out of their distresses. Then sabi niya, He sent His word and healed them and delivered them from their distractions. Yan, in conclusion, ano man ang dahilan kung bakit may sakit sa katawan mo ngayon? Ano man ang dahilan kung bakit may sakit sa loob ng pamilya niyo ngayon? Gusto kong bigyan kayo ng assurance that it is not God. God is not the author of the sickness and diseases na nasa bahay ninyo ngayon. It is not the will of God. Nakapasok ang Satanas. Trace ninyo by the help of the Holy Spirit. I-trace ninyo kung saan nakapasok ang Satanas. And then use your authority to resist the devil, to resist that sickness, na lumaya siya sa buhay ninyo, sa bahay ninyo, sa katawan ninyo, sa family members ninyo, and then stand your ground hanggat hindi nararanasan ang kagalingan. Use your authority and then stand. Pag sinabi kong stand, hindi yung wala ka nang gagawin. Pag sinabi kong stand, sa tuwing maaalala mo, sasabihin mo, sa kaisipan, kung may negative na kaisipan sa isip mo, sasabihin mo na, pinagaling na ako ng Diyos. Sinungaling ka na kaisipan. Kung saan ka manggaling at anong galing ka kasi Satanas, kinakas out kita, pinapalayas kita, ayaw kitang isipin,
Ang gusto kong isipin ngayon, mga pangako ng Diyos that by His stripes I am healed. Ang gusto kong isipin ngayon, the authority na binigay niya sa akin, na pag ikaw ay niresist ko, you will flee. Huwag niyong panatilin sa isip ninyo. Huwag niyong panatilin sa isip ninyo yung mga negative na kaisipan. Kasi galing yan kay Satanas. Resist those thoughts. Pag sasabi niya, lalala yung sakit mo. Mahahawa si ganito, si ganyan. Mahahawa mo sila. Mahawaan ka. Yung mga thoughts na yon, negative yon. Pag negative, galing yan kay Satanas. You need to cast out. Yan ang sinabi ng 2 Corinthians 10, casting down imaginations. Kasi pag hindi mo ikakast out yun, magiging strongholds yun. Pag strongholds na yon, masyado siyang destructive na. Every time na mag-pray ka, every time na magbasa ka ng Bible, every time na worship ka, naalala mo siya. Hindi ka makapag-concentrate tuloy kasi may strongholds na. So you need to resist and then think on the Word of God. And every time you think that by His stripes you are healed, then pasalamatan mo ang Diyos. Thank you, Father, for I am healed. Thank you, Father, for your healing power that is at work right now in my life and for my family members. I give you praise and I thank you for the healing. Gawin mo yan hanggat hindi nagiging reality sa buhay mo, sa katawan mo, ang kagalingan. Pag ginagawa mo yan everyday, you are standing firm in your faith in God's Word. So, huwag niyong kalilimutan that God is your God that heals all of your sickness. He wants you to be healed. And that's why He is your healer, the great physician. God bless you.